ang panggagahasa ng ama sa sarili niyang anak. Ito ang totoong kwento tungkol sa nangyaring pang-aalipusta ng sariling ama sa kanyang napakagandang anak sa loob ng 24 na taon. Ang biktima ay kinilalang si Elizabeth Fritz, ay pinanganak noong ika-6 ng Abril, taong 1966. Anak ni Joseph Fritz, pinanganak noong Abril 1935. Ang nakakakilabot na pangahalay na nagresulta pa sa 7 mga supling sa sarili niya mismong anak. Ang krimen na ito ay nangyari sa bansang Austria noong 2008. Ayon sa buhay ni Joseph, siya ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Pinaniniwalaan di umano na habang nagtatrabaho ang kanyang ina, siya ay sinasaktan nito, pisikal man o emosyonal. Ang ama naman ni Joseph ay isang lasinggero at bigla na lamang silang iniwan na mag-ina at hindi na muling bumalik pa. Kinalaunan nang si Joseph ay tumuntong ng 21 taong gulang na pangasawa nito si Rosemary na noon ay 17 taong gulang lamang. Sila ay nagkaroon ng 7 mga anak, 3 rito'y mga lalaki at 4 na babae, kabilang ang biktimang si Elizabeth. Ang suspect ay isang electrical engineer, maraming mga ari-arian at maayos ang pamumuhay kasama ang kanyang pamilya. Ngunit noong 1967, di umano ay ang unang pagkakasangkot ni Joseph sa pangre-rape sa isang babaeng 24 na taong gulang lamang. Ang babae ay isang kilalang nurse sa kanilang lugar. Ang pagsasamantala ay nangyari nang ang asawa ng babae ay wala sa kanilang bahay at muli na namang nasangkot si Joseph sa pangmumulestya ng isa pang 21 taong gulang na babae. Dahil rito, si Joseph ay nakulong ng 1 taon at 2 buwan. Ngunit nang makalaya, ay muli na namang nasangkot ito sa 2 pang magkakaibang kaso ng pagpatay at panggagahasa sa 2 magkaibang babae. Ngunit sa kakulangan ng ebidensya, si Joseph ay hindi na muling nakasuhan. Nang si Elizabeth ay nagdadalaga na, may isang pagkakataon di umano na ito'y naglayas sa kanilang bahay sa hindi matukoy na dahilan. Habang ito'y nagtatago, ay nahanap rin ng mga otoridad katapos magsampa ng report ang kanyang ina. Nang siya ay tumuntong na ng 18, habang walang kamalay-malay sa nagbabadyang panganib, ang kanyang ama ay nagpatulong sa pagbubuhat ng pintuan. Ang pintuan na ito ay ang huling kailangan sa ginagawang underground basement ng kanyang ama. At dahil walang kamalay-malay ang biktima, ito ay tuluyang nahulog sa patibong ng kanyang ama. Sinunggaban ng ama at tinakpan ng tuwalya ang kanyang mukha, dahilan upang ito ay mawalan ng malay at tuluyan ng mailipat ng kanyang ama sa kanyang magsisilbing silid kulungan. Sa pagkawala ni Elizabeth, agad naman nagsampa ang kanyang ina ng missing report. Ngunit ang hindi nila alam, ang lahat ay naihanda na ni Joseph Fritz. Napilit niya di umano na pagsulatin ang kanyang anak. Ang nakasaad dito ay wag na siyang hahanapin kailanpaman, dahilan upang sila'y tumigil sa paghahanap. Habang si Elizabeth ay tuluyan ng nakakulong, dito na tuluyang naganap ang paghahalay sa kanya ng kanyang sariling ama. Ang kababuyan ay nagtagal ng 24 na taon at siya'y nabuntis ng kanyang ama. Nagkaanak ng 7. Ang 3 sa kanyang mga anak ay nagawang makasama ng kanyang mismong ina sa pamamagitan ng pinagtagpi-tagping kasinungalingan ng kanyang ama. Pinalabas ng kanyang ama na si Elizabeth mismo ang nagiiwan ng mga supling sa labas ng kanilang tahanan. Sapat na dahilan upang kupkupin ng kanyang ina ang 3 bata. At dahil sa patuloy na pananakot ng kanyang ama na kanya di umanong papatayin ang lahat, ang kanyang ina, mga kapatid, at ngayon kabilang ang kanyang mga anak, maliban sa sapilitang pagpapanood sa kanya ng mga porn, pagkuha ng mga malalaswang larawan, sila ay pinarurusahan kung siya'y tatanggi sa kagustuhan ng kanyang ama. Naritong patayan sila ng ilaw o kaya naman
ay hindi hatiran ng pagkain. At sa tuwing aayaw na magpasiping si Elizabeth, kanya di umano itong sinasaktan o kaya naman inaalipustya sa harap ng kanyang mga anak nang ang mga bata ay nagsipaglakihan. Kanilang kinasuklaman ang kanilang ama at naghahanap na sila ng paraan upang sila'y makatakas. Ngunit kahit ilang ulit pa man nilang subukan, sila'y hindi nagtatagumpay. May isang araw, habang ang kanilang panganay na anak ay may iniindang malubhang sakit na kailangang itakbo sa hospital. Ito ay nawalan ng malay, kung kaya't pinipilit ni Elizabeth na kausapin ng kanyang ama na siya'y magpapakabait na. Kapalit nito ay dapat umanong itakbo ng kanyang ama ang kanilang panganay na anak. Sa huli, ito ay kanyang napapayag. Pagdating sa hospital ng suspect kasama ang kanyang panganay na anak kay Elizabeth, agad silang sinalubong ng mga nurse attendant. At dahil sa ibang bansa, sila ay kailangang kausapin, kunin at kolektahin ang ilan sa mga basic information. Dito na magsisimula ang pasilip ng pag-asa para sa kanilang mag-iina. Dahil sa hindi makatotohanan ng mga detalye na ibinigay ni Joseph, ang nurse ay nag-report agad sa kinauukulan. At dahil dito, ang nurse at ang pulis ay nakamanman na sa kanya. At dahil gustong bumisita ni Elizabeth sa kanyang anak, napilit niya rin di umano na siya'y pagbigyan ng kanyang ama at sana'y puntahan ang kanilang anak. At dahil rito, nagawa ng nurse at ng pulis na sila'y kausapin ng hindi magkasama. At dahil pa rin di umano sa takot ni Elizabeth sa kanyang ama, ito ay hindi agad nagsalita. Ngunit sa di kalaunan, sa pagbigay ng mga pulis ng kasiguraduhan na siya'y kanilang poprotektahan at hindi na din umano kailan paman makikita ang kanyang ama, siya'y nagsimula ng magsabi, magkwento at ilahad ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. At dahil rito, agad na dinakip ng mga kapulisan ang kanyang ama at hinatulan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. At dahil sa mas pinailalim pang imbestigasyon, nadiskubre din umano ang sikretong nakatago tungkol naman sa ina ng suspect. Ayon sa kapulisan na ang ina mismo ni Joseph ay ikinulong rin, pinagmalupitan sa tinatayang 20 taon. At dito na nga nagwakas ang kasamaan ng isang halimaw na ama na siya sanang pro-protekta sa kanyang anak.